It's settled then. Welcome to our family, Wancho. Maluwag naman ang pagkakangiti ni Aurora. At nang lumapit sa kanya ang manugang, ay niyakap niya ito na mahigpit. Thank you, Mama. Tuluyang nabunutan naman ng tinik sa dibdib si Wancho. Ngayon tanggap na siya ng mga magulang ni Almira, ay wala na siyang mahihiling pa. Makakapagsimula na sila na maayos. Isa lang ang hinihiling ko sa iyo, iho. Please, alagaan mo ang anak ko. At kung dumating ang pagkakataon na magsawa ka na sa kanya, ibalik mo siya sa amin nang. Mabilis na dinugtungan naman ni Ryan ang mga sasabihin pa sana ni Aurora. Don't worry, hindi mangyayari iyan. Dahil alam ko kung gaano kamahal nitong anak ko si Almira. Tumatangong sumang-ayon naman si Roberto. Masaya siya dahil natupad na ang pangarap ng kanyang yunika iha. Ang mahalin ng isang Wancho Almeda. Magiging panatag na ang kalooban nila pagbalik nila sa Amerika. Naputol ang masayang pag-uusap nila ng mga sumunod na katok. Napakunot naman ang noo ni Aurora. Sinabihan ko si Manang Aso na walang mang-iistorbo sa atin. Pabulong na tura niya habang papalapit sa pintuan. Mama, baka may importante lang na sasabihin. Komento naman ni Almira. Ma'am Aurora, pasensya na po kayo kung naistorbo ko kayo. Nasa telepono po si Police Major Villegas. Importante daw po na makausap niya kayo. Magalang na imporma naman ni Manang Ason. Nagkatinginan naman si Wancho at si Almira nang marinig ang pangalan ng pulis na siyang may hawak ng kaso ng tita Elisa niya. Mukhang may development itong ibabalita sa kanila. Ako na ang kakausap sa kanya. Mabilis na tugon naman ni Wancho. Mas makakabuti sa lahat kung siya ang unang makakaalam sa kung anuman ang ibabalita ng pulis. Iniingatan din nila ni Almira na hindi masyadong may stress ang mga magulang nila. Mas mabuti nga kung ikaw na ang makikipag-usap, iho. Sang-ayon naman ni Aurora. Nagmamadaling lumabas naman si Wancho ng library at tinungo ang kinalalagyan ng telepono. Good morning, sir. This is Wancho Almeda. Napatawag po kayo. Good morning, Mr. Almeda. May hindi magandang nangyari. Simula naman ni Police Major Villegas. Natigilan naman si Wancho. Agad nang pumasok sa isip niya na baka nakatakas si Simon. Patay na po si Mr. Simon Sanchez. Natagpuan siya walang buhay sa comfort room. Sa ngayon under investigation pa ang case niya. Inaalam pa namin kung ito ba'y suicide or may foul play. Patuloy ng pulis. Napabuntong hininga na lamang si Wancho. Thanks for the information, sir. Maikling tugon niya bago pinutol ang usapan. Habang nakikipag-usap si Wancho sa telepono, ay si Almira naman ang kinukulit ng mga matatanda. Kinukumbinsi nila na magpakasal silang muli ni Wancho na mariin naman niyang tinutulan. Almira, you deserve have a decent wedding. Lahat ng mga babae, iyan ang pinapangarap. Just leave it to me. I'll talk to my son. Pamimilit naman ni Ariana. Pakiramdam ni Almira ay nagsisimula ng sumakit ang ulo niya. Mami, hindi naman importante po ang ganoon. Yung ganoong kabongga na kasal. Ang mahalaga po kung paano isa sa buhay ng mga ikinakasal ang sinumpaan nilang pangako sa Diyos. I agree with you, iha. Pero bilang magulang, kaligayahan namin na makita ang aming mga anak na ikinakasal sa taong mahal nila. Matamis na nginitaan naman ni Aurora ang anak. Napailing na lamang si Almira. Magmula bata siya ay pinangarap na niya ang isang mala fairy tale na kasal. Ngunit ayaw naman niyang ma-pressure si Wancho. Kontento na siya sa civil wedding nila. Ang mahalaga ay kasal siya sa lalaking pinapangarap niya. Kayong dalawa, tigilan na ninyo yan. Hayaan niyo sila magdesisyon para sa mga sarili nila. Nasa tamang edad na sila, kaya alam na nila ang mga ginagawa nila. Singit naman ni Roberto. Robert, ang sa amin lang naman ay sana nasaksihan natin ang kasal nila. Isipin mo yun, nagpakasal sila na wala ang presensya natin.
Kung hindi pa ako tinawagan ni Ariana, wala tayong kaalam-alam na nag-asawa na pala ang anak natin. May halong pagtatampo naman ang boses ni Aurora. Mangangatwiran pa sana si Almira nang biglang pumasok naman si Juancho. Bakit napatawag si Mr. Villegas? Tanong naman ni Ryan. It's bad news. Tugon naman ni Juancho habang ang biyan ng babae nakatingin. Why? What happened? Nagsimula na naman mag-alala si Aurora. Sigurado siya na may kinalaman sa kaso ng kanyang kapatid. Napabuntong hininga naman si Juancho bago muling nagsalita ito. Simon is dead. Natutup naman ni Aurora ang bibig nang marinig ang sinabi ng manugang. Hindi siya makapaniwala sa ibinalita nito. What happened? May pumatay ba sa kanya? Puno na pag-alalang tanong naman ni Almira. May awa rin siya nadarama para sa kanyang kaibigan. Umupo si Juancho sa tabi ng asawa at ginagap niya ang kamay nito. Iniimbestigahan ang dahilan ng pagkamatay niya. Pero sa initial investigation, lumalabas na suicide siya. Pero tinitigan pa nila ang lahat ng anggulo bago maglabas ng final statement. Paliwanag naman ni Juancho. Napatayo naman si Ariana at nilapitan si Aurora. Ihanda niyo ang mga sarili niyo. Isa sa mga araw na ito, susugod na naman dito ang mag-asawang Sanchez at hindi na ako magtataka kung kayo ang sisisihin sa pagkamatay ng anak nila. Don't worry, hindi ako natatakot sa kanila dahil wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng anak nila. Sa kung tutuusin, ang anak nila ang may atraso sa pamilya namin. Matapang na tugon naman ni Aurora. Hintayin na lang natin kung ano ang magiging resulta ng investigasyon. Maikling tugon naman ni Roberto. Tama ang papa, but for now, please, excuse me. I have to call Attorney Sebastian. I just want to confirm kung matutuloy bukas ang pagbabasa ng last will and testament ni tita. Paalam naman ni Almira. May nararamdamang panghihinayang naman si Juancho dahil ito na sana ang hinihintay niyang pagkakataon na mag-propose ng kasal kay Almira sa harap ng mga magulang nila. Pakakasalan niyang muli ang asawa dahil ito ang nararapat upang magkapagsimula sila na maayos. Halos namumugto na ang mga mata ni Aurora matapos mabasa ang sulat ng kapatid. Hindi siya makapaniwala na nagawa sa kanya ito ni Elisa. Ngunit sa kabila ng lahat ay wala siya makapanggalit sa dibdib para rito. Mrs. Natividad, ngayong nabasa mo na ang confession ng iyong kapatid, can we proceed to our main agenda, which is ang pagbabasa ng last will and testament niya? Simula naman ni Attorney Sebastian. Attorney, please, bigyan mo ako ng ilang minuto. Tumayo naman si Aurora sa kinaupuan. Tinungo ang veranda ng library kung saan nagaganap ang meeting nila ngayon sa abogado ng kapatid. Papa, ako na ang kakausap kay Mama. Mabilis na tura naman ni Almira nang akmang tatayo ang ama. Sinundan niya ang ina at masuyong hinagod ang likod nito. Anak, mahal na mahal ko ang kapatid ko at handa akong magparaya sa lahat ng bagay para lang maging masaya siya. Patuloy na pagluha naman ni Aurora. Hindi lahat ng bagay ginusto natin ay makukuha natin. Alam ko kung nalaman mo na mahal ni tita, ang papa ay ipapaubaya mo ito sa kanya. Pero ang tanong dito ay kung papayag ba ang papa. Ikaw ang mahal niya, Mama. Pinagsisisihan ni tita ang lahat ng mga nagawa niya sa pamilya natin. Binulag siya ng inggit, kaya nagawa niya ang pagsabotahe sa ating mga negosyo. Paliwanag naman ni Almira sa ina. Hindi ako makapaniwala na nagawa niya ang lahat ng iyon. Nasaksihan mo ang mga paghihirap na dinanas natin. Napapikit naman si Aurora. Tuwing naaalala niya ang yugto ng buhay nila na iyon, ay hindi niya maiwasan ang pagtulo ng mga luha niya. Mama, it's over. Nalampasan na natin ang lahat ng pagsubok. Nawala man ang mga negosyong iyon, pero ang mahalaga buo pa rin ang pamilya natin. At mas lalong tumibay ang pagmamahalan naming magkakapatid. Nakangiti si Almira sa ina habang ipinapaliwanag rito.
Tumango naman si Aurora bilang pagsang-ayon sa anak at marahan niyang tinuyo ang luha niya. Inakbayan naman ni Almira ang ina. Hayaan na po natin ang nakalipas, Mama. Hindi na natin maibabalik pa ang mga nangyayari. Marami pa rin namang kabutihang nagawa sa atin si tita. Siya ang nagbigay ng pagsimula natin sa Amerika. Tama ka, anak. Ang pinaghihinayangan ko lang ay sana nandito ang tita mo para nakapagsimula kaming ulit. Puno ang kalungkutan ang boses naman ni Aurora. Bago nangyari ang insidente, ang plano talaga ni tita ay kausapin ka upang aminin ng personal ang lahat ng kanyang naging kasalanan sa inyo. She told everything to me. Kaya lang, hindi natin inaasahan na magagawa ni Simon ang lahat. Pinagmamasdan ni Almira ang maaliwalas na nakapaligid sa mansyon habang siya ay nagsasalita. Let's go inside. Baka mainip na si attorney. Pilit na pinasigla naman ni Aurora ang kanyang boses. Nakahinga naman na maluwag si Almira. Alam niya kung gaano nasasaktan ang kanyang mama ngayon. Hindi dahil sa nagawa ng kapatid nito, kundi dahil sa pangungulila nito sa kapatid. Napakalaki ng puso ng kanyang mama, lalong-lalo na sa kapatid nito. Kahit gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao, ay kayang-kaya nitong magpatawad. Attorney, I'm sorry. Hinging paumanhin naman ni Aurora bago muling umupo sa tabi ng asawa. Naiintindihan ko. You don't need to apologize. May halong simpatya naman ang tinig ng mabait na abogado. Pwede na ba tayo magpatuloy? May pag-alinlangan na tanong naman ni Roberto sa asawa. Mama, kung hindi ka pa handa, pwede naman natin i-reschedule ito, hindi ba? Hindi ba, attorney? Ayaw ni Almira na matorture ang emotionally ng ina dahil baka ito pa ang maging dahilan ng pagkakasakit nito. Yes, pwede natin itong ituloy sa ibang araw. Pagsang-ayon naman ni Attorney Sebastian. Mariing umiling naman si Aurora. Ituloy na natin. Nandito na rin naman tayo para maisaayos na natin agad kung ano man ang mga gustong mangyari ng kapatid ko at nang makabalik na rin kami sa Amerika sa lalong madaling panahon. Kung magtatagal pa siya rito sa Pilipinas, ay lalong tumitindi ang pangungulila niya sa nag-iisang kapatid. Mas mainam na nasa Amerika siya dahil magiging okupado ang kanyang isipan ng maraming bagay. Sinimula ng buklatin ni Attorney Sebastian ang folder na nakapatong sa mesa at makahulugang tinitigan sa Aurora. Attorney, anong ibig sabihin ng mga titig na yan? Hindi na napigilang tanong naman ni Aurora. Pakinggan ninyo mabuti ang huling habili ni Elisa bago kayo magdesisyon na bumalik sa Amerika. She made this 5 years ago at wala siyang pinabago. Noong nag-meeting kami bago naganap ang pamamaril sa kanya, pahayag naman ni Attorney Sebastian bago sinimulang basahin ang last will and testament nito. Halos hindi makahinga naman si Almira habang pinakikinggan ang abogado ng tiyahin. Wala sa hinagap niya na napakarami palang ari-arian ng kanyang tita Elisa. Lahat na ito ay sa kanyang mama ipinamana. Attorney, ayokong magkaroon ng conflict sa mga kamag-anak ng asawa ni Elisa. This is not fair to them. Tura naman ni Aurora. Wala kayong dapat na ipag-alala dahil walang kinalaman ang asawa ni Elisa sa mga ari-arian niya. Pareho silang may prenuptial agreement kaya wala silang pakialamanan sa kayamanan bawat isa. Paliwanag naman ni Attorney Sebastian. Kung wala pala kayong tanong, mauuna na ako. Aayusin ko ang lahat ng mga dokumento para mailipat na sa pangalan mo, Mrs. Natividad. Nagsimula ng iligpit naman ni Attorney Sebastian ang mga gamit nito. Pagkaalis ng abogado ay napahagulhol naman si Aurora. Mama, what's wrong? Nag-aalalang nilapitan naman ni Almira ang ina at inaalo ito. Masaya lang ako dahil hindi ko ito inaasahan. Hindi ko inaakala na ibabalik tayo sa dati nating buhay. Hindi naman tayo maghihirap kung hindi tayo sinabotahin ng kapatid mo. Mapait na naisatinig naman ni Roberto. Papa, huwag ka na magalit kay Tita Elisa.
Wala na siya. Ang mahalaga, gumawa siya ng paraan para maibalik sa atin ang lahat. Ang lahat na nawala sa kabuhayan natin. Mas higit pa nga ang iniwan niya. Pagsusumamo naman ni Almira sa ama. Robert, ako na ang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng ginawa sa iyo ni Elisa. Kahit ano pang ginawa niya, hindi maitatanggi na kapatid ko pa rin siya. Inihilig niya ang ulo sa dibdib ng asawa. Niyakap naman na mahigpit ni Roberto ang asawa at ginawaran ito na masuyong halik. Masyado niyang mahal ito para hindi mapagbigyan sa simpleng kahilingan. Matamis na napangiti naman si Almira habang pinagmamasdan ang mga magulang. Naihiling niya na sana ganito rin ang maging relasyon nila ni Juancho. Pag-alis ni Atty. Sebastian ay nagkukwentuhan sandali ang mag-anak at nakabuo ng desisyon ang mga magulang ni Almira na hindi na muna sila babalik ng Amerika upang asikasuhin ang mga naiwang negosyo ni Elisa. Bago ko pa makalimutan, kinausap pala ako kagabi ni Juancho. Sabi niya, may sasabihin din daw siya sa atin mamaya. Tura naman ni Roberto habang papalabas sila sa library. Napatigil naman si Almira sa narinig. Tungkol saan daw? Nakakunot ang noo na tanong naman niya. Nagkibit lamang ng balikat ang matandang lalaki at inalalayan ang asawa. Huwag ka masyado mag-isip ng kung ano-ano anak. Bak may bago lang business investment ang asawa mo na gustong ipagyabang sa atin. Nakangiting wika naman ni Aurora. Habang nagsasalita ito, tinapik pa niya ang kaliwang balikat ni Almira bago tuluyang lumabas. Napag-isip-isip naman ni Almira na tama ang kanyang mama. Ngayong naayos na ang lahat, ay makakapagsimula na sila ni Juancho. Parang may malamig na kamay na humaplo sa puso niya tuwing naaalala ang mga pangako sa kanya ng asawa. Tinungo niya ang veranda upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw ay siyang naglapit sa kanila ng asawa. Tila nabuwag ang pader sa pagitan nila. Kumusta ang meeting ninyo with Atty. Sebastian? Ayos na ba lahat? Bungad naman ni Juancho. Napansin niya na parang malalim ang iniisip ng asawa. Ngumiti naman si Almira at tinapik ang espasyo sa tabi niya. Umupo naman si Juancho sa tabi ng asawa at buong pagmamahal na kinabig niya ito at inihilig ang ulo ng asawa sa kanyang dibdib. Matagal na niyang pinangarap ang ganitong pagkakataon at ngayon ay naamin na niya sa kanyang sarili ang totoong nararamdaman niya para kay Almira ay malaya na niyang maipadarama rito ang kanyang pagmamahal. Hindi ako makapaniwala na sa mga nangyayari ngayon. Lahat ng ari-arian ni Tita Elisa ay ipinamana niya kay Mama. Pagbabalita naman ni Almira, ang Mama Aurora lang naman ang nag-iisa niyang kapatid, kaya talagang sa kanya o sa pamilya ninyo mapupunta ang lahat. Ngayong mayaman na ulit kayo, ibig sabihin, iiwan mo na ako? Puno ng pangamba naman ang tinig ni Juancho. Inaamin niya na maraming pagkakataon na naging magaspang ang pakikitungo sa asawa at lahat ng yun ay pinagsisihan niya. Umayos naman sa pagkakaupo nito si Almira at nang titigan niya ang asawa, kitang-kita niya sa mga mata nito ang takot. Iiwan ka? Ngayon pa na alam na ng mga magulang ko ang tungkol sa pagpapakasal natin. Pero kung gusto mong ipawalang bisa ang kasal natin. No, mahigpit na niyakap naman ni Juancho ang asawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mahal kita? Marahang kumalas naman si Almira sa pagkakayapos ng asawa at buong pagmamahal na hinaplos niya ang mukha nito. I love you too. Halos pabulong naman niyang sabi habang magkahinang ang kanilang mga paningin. You love me? Halos hindi makapaniwalang bulalas naman ni Juancho. Parang idinuyan sa alapaap ang puso niya. Hindi niya inaasahan na sa maikling panahon ay matututunan siyang mahalin ng asawa. Nakangiting tumango naman si Almira. Teenager pa lang ako, pinangarap ko nang mapansin mo ako. Pag-amin naman ni Almira. Wala nang sinayang na sandali si Juancho. Tinawid niya ang pagitan nila at hinalikan niya ito ng punong-puno ng emosyon. Wala siyang pakialam kahit abutan pa sila ng mga magulang
o makita sila ng mga kasambahay. Mahal na mahal niya ang asawa at gagawin niya ang lahat para rito. Damang-dama naman ni Almira ang intensidad sa damdamin ng asawa. Mabilis na tumibok ang puso niya. Nakakabaliw ang halik nito. Kapwa hinihingal sila na maghiwalay ang kanilang mga labi. Nagulat si Almira nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. "Anong ginagawa mo?" Natataranta niyang tanong dito. "Matagal ko nang gustong gawin ito kaya lang hindi ako makakuha ng pagkakataon." Inilabas naman ni Juancho mula sa bulsa ng pantalon ang isang maliit na kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ito at tumambad ang isang mamahaling diamond engagement ring. "Will you marry me again?" Nawala na ang lahat ng takot at pag-alinlangan sa kanyang dibdib nang malaman niya na mahal din siya ng asawa. Hindi naman makapaniwala si Almira na nagaganap ito ngayon. Parang isang panaginip lamang ito at ayaw na niyang magising. "Yes, I'll marry you again." Inilahad niya ang kaliwang kamay kay Juancho. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata habang isinusuot sa kanya nito ang singsing. Walang pagsidhan ang kaligayahan naman ni Juancho. Muli niyang niyakap ang asawa ng buong higpit. Napatikim naman si Aurora na nakatayo sa hindi kalayuan. Kasama nito ang ina ni Juancho. May mga itatanong sana siya sa anak, ngunit hindi niya inaasahan ang tagpong inabutan. "Salamat, Juancho. Matutupad na ang pangarap namin ng asawa ko na maihatid sa altar ang nag-iisa naming anak na babae." Masayang-masaya naman si Aurora para sa kanyang anak. Ginagap naman ni Juancho ang kaliwang kamay ng asawa bago dinala sa mga labi niya at dinampian na mabining halik. "Para po makapagsimula kami, ito ang una naming dapat gawin, ang magpakasal na may blessings ng mga magulang. Balae, mamamanhika na kami mamaya sa inyo." Pabirong tura naman ni Ariana. Napahalakak naman si Aurora. Magmula nang dumating sila, ay ngayon pa lamang siya nakakuhang tumawa. Sa kabila ng mga hindi magagandang nangyari, ay may mga gagandang resulta rin sa kanyang anak. "Almira anak, may ipakikiusap lang sana ako. Hayaan mo naman kami ng mama mo ang makialam sa preparasyon ng kasal ninyo." Mahahalata ang excitement ni Ariana habang nagsasalita ito. "Mommy, this is our wedding. Kaya kami ang masusunod." Protesta naman ni Juancho. "Iho, tutulong lang naman kami. Kayo pa rin naman ang magdidesisyon." Muling hirit naman ni Ariana. Pareho nakangiti naman si Aurora at Almira habang nakikinig sa pagtatalo ng mag-ina. Simple or engranding kasalan ay hindi importante para kay Almira. Ang mahalaga ay ang maikasal siya sa lalaking mahal niya. "Mami, please help me. Hindi dapat maikasal si Kian sa babaeng yon." Kulang na lang ay lumuhod si Madeline sa ina sa pagsusumamo nito. Ito ang tagpong inabutan naman ni Juancho. "Ano nangyayari rito?" Humihinging saklolo naman na patitig si Madeline sa ina. "Itong anak mo, in love kay Kian." Pagtatapat naman ni Almira sa asawa. Pagdating sa problema ng kanilang tatlong anak, ay hindi niya ito inililihim kay Juancho. Lagi silang magkatuwang na hinaharap ito. "Yung anak ni na Isaac?" Pagkukumpirma naman ni Juancho. Nakagat naman ni Madeline ang pang-ibabang labi nito nang makita ang reaksyon ng ama. "Yes, panganay na anak nila." Tugon naman ni Almira. Maras na napabuntong hininga naman si Juancho sa anak. "Madi, ano ba nangyayari sa'yo? Ang daming lalaki dyan. Huwag na si Kian, ikakasal na yung tao." "Daddy, hindi siya ang babaeng para sa kanya. Masasaktan lang si Kian." "Sa tingin mo, ikaw ang nararapat sa kanya?" Pinandilata naman ni Almira ang anak. Hindi niya maintindihan ng anak na kinikilala sa business world ay nahihibang sa isang lalaki. Sasaktan lang siya ng babaeng yon. Pati pamilya ni Kian. Madadamay kaya please help me na huwag matuloy ang kasal nila.
Muling pagsusumamo naman niya sa mga magulang. It's none of your business kung masasaktan siya. Tigilan mo na ang kalokohang ito dahil wala kaming magagawa ng daddy mo at hindi ka namin kukonsintihin sa gusto mo. Pagtatapos naman ni Almira sa usapan nila, naluluhang napatayo naman si Madeline at walang paalam na iniwan ang mga magulang. Nagkamali siya ng nilapitan dahil akala niya ay maiintindihan siya ng mga magulang. Masama ang loob na tinungo niya ang kanyang kwarto. Napailing na lamang ang mag-asawa habang sinusundan ng tingin ang papalayong anak. Saan tayo nagkamali ng pagpapalaki sa anak natin? Nag-iisang anak natin na babae. Malungkot na tugon naman ni Almira. Tinabihan naman ni Juancho ang asawa at niyakap. Pinalaki natin na maayos ang mga anak natin. Nagkataon lang na maling lalaki ang minamahal ni Madeline. Kilala ko ang anak natin. Malalampasan niya rin ito. Sa kanya ko ipapahawak ang bagong project sa Cebu para mas lalo siyang maging abala at mawala sa sistema niya ang lalaking iyon. Sana nga maliwanagan ang anak natin. Nasa taming edad na siya, kaya hindi na natin sila dapat problemahin pa. Pagpapakalma naman ni Juancho sa asawa. Oo nga pala, nakausap ko yung organizer natin na ipamigay na sa lahat ang invitation at ang lahat ng details na ayos na nila. Panandali ang nakalimutan naman ni Almira ang mga problema sa anak. Napagkasunduan nila mag-asawa na sa 30th wedding anniversary nila ay muli silang ikakasal ni Juancho. Napakagaling talaga ni George, kaya hindi nakapagtataka na siya ang number 1 na event planner. Excitement na nararamdaman ngayon ni Juancho. Sobrang mahal niya ang asawa, kaya kahit taon-taon sila magkaroon ng renewals of vows, ay walang problema sa kanya. Wow, Mami! You look stunning! Humahangang na isatinig naman ni Madeline habang pinagmamasdan ang kanyang ina. Talagang walang kupas pa rin ang kagandahan ni Almira, kahit simpleng gown lamang ang suot nito. Matamis na nginitian naman ni Almira ang anak. Thank you, honey. Naku, madam. Napakaganda rin pala ng inyong anak. Parang batang version po ninyo. Komento naman na baklang nag-aayos kay Almira. Aba, syempre naman. Kanino pa ba magmamana ang mga anak ko, hindi ba? May pagmamalaki sa tinig naman ni Almira. Talagang proud siya sa mga anak dahil may mga mabubuting puso rin ang mga ito at hindi lamang panlabas na kagandahan ang taglay nila. Bilang magulang, ito ang pinakamalaking accomplishment nilang mag-asawa, ang mapalaking maayos sa mga anak. Madeline, thanks goodness I found you. Kuya, bakit? Napuno naman ng pag-alala ang magandang mukha ni Madeline nang balingan ang nakakatandang kapatid na humihingal. I need your help. Ikaw na lang ang magbigay ng speech ko. Teka, sandali nga. Huwag mong ipasa sa akin ang responsibilidad mo. Ginawa ko ang responsibilidad ko, kaya gawin mo rin yun sa'yo. Protesta naman ni Madeline. Sebastian, ano nangyayari? Sabi naman ni Almira. Mami, I have an emergency. Biglang lumungkot naman ang mukha ni Almira nang marinig ang sinabi ng panganay na anak. So ibig sabihin, hindi ka makaka-attend ng ceremony? Mabilis na nilapitan naman ni Sebastian ang ina at ginagap ang dalawang kamay nito. Ma'am, I will attend the ceremony pero hindi na ako makakasama pa sa reception. May nangyaring aksidente sa planta. Kailangan ako ng mga trabahador natin doon. Oh my God, ano nangyari? Ilan ang mga nasaktan? Nagsimula na rin mag-alala si Almira. Hindi ko rin alam, ma'am. Pero wag na po kayo mag-alala. Ako na ang bahala roon. Pilit nang nginitian naman na Sebastian ng ina. So Madeline, ikaw na ang bahala mamaya sa speech ko, ha? Muling baling naman na Sebastian sa kapatid. Huminga muna ng malalim si Madeline bago nagsalita ito. Do I have a choice? Si Sandro naman laging late, kaya hindi natin maaasahan sa ganito. Wala na si magawa kundi pagbigyan ang nakakatandang kapatid. Thank you, sis.
I own you big time. Pinisil naman na Sebastian ang ilong ng kapatid at bago nagpaalam. Isa sa mga araw na to kuya, sisingilin kita. Nakangiting pahabol naman ni Madeline. Thank you sweetie. Ikaw ang laging tagasalo ng mga responsibilidad ng mga kapatid mo. Buong pagmamahal na niyakap naman ni Almira ang nag-iisang anak na babae. Mami, special day ninyo ito ni Daddy, kaya ayaw kong ma-stress kayo. I will do everything just to make you happy. Matamis nang nginitian naman ni Madeline ang ina. Parang biglang nakonsensya naman si Almira sa narinig rito. Madeline, yung tungkol kay Kian. Mami, let's not talk about him. I want to enjoy your special day. I'll see you later, Mami. Humalik muna siya sa pisngi ng ina bago nagpaalam. Naluluha si Almira na magsimulang magmarcha patungo sa altar. Ganito rin ang pakiramdam niya noong church wedding nila 30 years ago. At kahit maraming taon na ang lumipas, ang pagmamahal niya kay Juancho ay hindi nagbago. Mas lalong nangilid ang kanyang mga luha nang marinig ang awaiting 1,000 years. Punong-puno ng paghanga at pagmamalaki naman si Juancho habang tinatanaw ang papalapit na asawa. Sa mga nakalipas na taon na pagsasama nila ay hindi niya masasabing perpekto. Pero ang asawa at ang kanilang mga anak ang nagbibigay ng lubos na kaligayahan sa kanya. Tanging pasasalamat sa Diyos ang nasa puso niya sa ngayon. Nang nasa gitna na ng aisle si Almira at nang marinig niya ang tinig ng anak na sinabay ng background music, tuluyan nang nalaglag ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang kasiyahan na nais ibahagi ng kanyang mga magulang. Napakagandang okasyon ngayon. Maraming tao ang naniniwala na ang pagpasok sa kasal ay ang huling hakbang sa isang romantikong relasyon. Ngunit ang kasal ay halos hindi ang huling hakbang. Sa halip ito ang simula ng isang ingrandeng pakikipagsapalaran sa larangan ng pag-ibig. Mom, Dad, I love you and thank you for everything. Lalong-lalo na sa pagbibigay niyo ng magandang example kung ano nga ba talaga ang kahalagahan ng pag-ibig at ng kasal. Maliwag ang pagkakangiti ni Madeline habang pinagmamasdan ang mga magulang. Umaasa siya na darating ang araw na mararanasan niya ang ganitong kaligayahan.